Wala po akong ITR. Ako po ay isang freelancer. Hindi po ako nabibigyan pa ng ITR. Sa mga magtatanong, ilang araw makukuha yung visa po na in-applyan namin? Dapat po ba sulat kamay? Hi guys, what's up and welcome again to our YouTube channel. So today, bibigyan po namin kayo ng update sa ating pong Japan visa journey. And I wanted to make sure na kayo po ay makakakuha ng mga tips and sabihin natin mga hacks kung paano kayo makakapag-secure ng inyong visa lalong-lalo na this 2024. So for your information guys, I was able to get a multiple visa good for 5 years. So ano ba yung mga ginawa namin? Ano ba yung mga journey namin dito sa pagkuha ng visa? Okay, so yun po yung intention namin today and I hope makatulong po sa inyo itong video na to para kapag kayo po ay mag-apply ng visa, medyo sabihin natin maging hassle-free and stress-free na po kayo sa pag-apply. Marami pong requirements to start with, maraming requirements si embassy po ng Japan, and yung classes or classifications of a Japanese visa depends on your purpose of visit sa Japan. Normally, tayo po mga Pilipino, ang kadalasan po natin kinukuha ay yung mga temporary visit or yung sabihin natin tourism visa para makapunta lang tayo sa Japan, and there are two types of visa in that sense. Number one, meron po silang single entry, and number two, meron po silang multiple entry visa. Alright? So puntahan na po natin ito pong requirements na dapat po nating magawa kapag tayo po ay mag-apply ng visa for tourism. So number one, as always, dapat meron po kayong passport. So the passport should be a 6 months validity, and dapat po marami pa po siyang pages na available. So itong passport po namin ay may validity po ng 10 years. So nakaabot naman po tayo doon sa improvement or development na ginawa ng ating DFA na lahat ng passport ay dapat 10 years na, at least for yung mga newly nag-apply or mga nag-renew previously. So the second requirements po na binigay po sa amin is dapat meron po tayong financial capacity to travel. And para po sa inyong kaalaman, meron pong mga nire-require na documents para ma-prove ang ating financial capacity to travel in Japan. So number one is dapat meron po kayong bank certificate. So the bank certificate has two types. Okay, so the bank certificate with only the current balance or kung magkano po yung laman ng inyong bangko today, and bank certificate with ADB. So for the case of Japan visa application, ang nire-require po nila ay yes, bank certificate with ADB. Ano po ba yung ADB? With the use of ADB, the Japan Embassy will be able to understand kung ito po ba ay nilagay lang natin doon ng isang araw lamang, kung yan po ba ay biglaan natin lang dineposit sa bangko natin, because from the term itself, it's an average daily balance for at least 3 months of certification. So meaning dapat 3 buwan ito po yung average daily balance ng inyong bangko. Okay? So that's why it's very important guys na ma-prove po natin na hindi lang natin nilagay doon yung pera just for the sake because mag-apply lang tayo ng visa, but we are maintaining that specific balance doon sa bangko natin because that's the regular flow of our money. Alright? If ever po na wala kayong bank certificate or wala po kayong bank certificate with ADB, nagre-require din po si Japan Embassy as an alternative option na magbigay po kayo ng bank statement. So, what is the bank statement? Ano po yung pinagkaiba ng bank statement versus a bank certificate? So, yung bank statement guys, ito po yung lagi nating nakukuha on a monthly basis from our bank. The bank statement is the regular inflow and outflow of your bank. So, ano po ba yung lumabas? Ano po ba yung pumasok? Steady po ba yung pumapasok sa inyong pera? Or kung ito po ba ay nagiging zero? So, yan po lahat ay makikita sa isang bank statement with at least 3 months validity. So, for example, in our case, we applied on the month of March.
ang covered po nun ay December, January, and February. And moving forward, kung kayo po ay mag-a-apply naman ng June, so dapat backwards, meron po kayong 3 months bank statement or bank certificate with ADB. Ano pa po ba yung nire-require ng embassy if ever kayo po ay mag-a-apply ng visa? Another one is para ma-prove kung kayo po ay merong steady income or stable income is ITR, or ito po yung nakukuha natin as a proof na nagbayad po tayo ng tax. And so the ITR BIR 2316 is required, meaning kailangan po talaga natin siyang ibigay along with our bank statement or bank certificate. Meron po nagtatanong, what if wala po akong ITR because ako po ay isang freelancer and hindi po ako nabibigyan pa ng ITR? Yan po ba ay allowed, or ako po ba ay mabibigyan ng visa, or can I apply? The answer po is yes. So if ever po na wala kayong ITR, a bank certificate with ADB or a bank statement is allowed. However, sa ginawa lang po ng iba, or yung ginagawa po ng karamihan, gumagawa po sila ng cover letter stating and explaining bakit wala po silang ITR. So ano-ano po ba yung mga instances or cases na mawawalan po kayo ng ITR? Number 1, kayo po ay merong business. So technically hindi po kayo empleyado. And meron po kayong normal flow of your money. So explain nyo lang po doon sa may cover letter na ako po ay merong business and ganito po yung business ko. And as an alternative guys, para maging stronger lang yung case ninyo, I would suggest na maglagay kayo doon ng proof of ownership ng inyong business. Ano pa ho ba yung mga instances na wala po kayong ITR? Or doon po sa mga freelancer. Yung mga freelancer po, normally wala naman po talaga silang mga empleyado na fix for the whole year, and nag-iiba-iba po yun. Ano po yung dapat nilang gawin? It's the same case. Kung kayo po ay freelancer din, pwede din po kayo mag-apply ng visa even though ang meron lang po kayo ay, of course, yung mga bank certificate with ADB or bank statement. And the same thing, katulad po ng sinuggest namin doon sa mga merong businesses, gawa lang po kayo ng cover letter stating na kayo po ay nakaka-receive naman ng monthly income, or meron po kayong in-attach doon na contract in a sense that kayo po ay nagre-receive ng payment from this company. Those are all accepted. So kahit wala po kayong ITR, okay lang man po yun. On my side guys, meron po kaming sinubmit na bank certificate with ADB, and meron din po akong sinubmit na ITR because I am also full-time 100% employed ng isang company here in the Philippines. Okay? So aside from the proof of financial capacity, nagre-require din po sila ng mga government issued certification. So dalawa po yun. Number 1, meron po silang tinatawag na birth certificate, and number 2, marriage certificate. And yan po ay dapat ninyong kunin sa PSA. So hindi po tinatanggap basta-basta na Xerox copy lang. Dapat po ito ay original and updated. So meaning kung kayo po ay kumuha ng birth certificate 10 years ago, huwag nyo na pong isipin na gamitin yan because hindi po yan tatanggapin. Alright? So in this case, nag-apply lamang po kami ng birth certificate namin online, and after 6 days or 5 days, dumating naman na po yun sa amin together with my marriage certificate. So kung kayo naman po ay single, hindi nyo na po of course kailangan ng marriage certificate. So other than that, ano pa ho ba yung kailangan isubmit para po sa ating Japan visa application? So ito pong next ay may kinalaman po sa activities na gagawin natin sa Japan. So ang tawag po dito ay itinerary. So yung itinerary guys, by the term itself, ano po ba yung mga gagawin ninyo or balak ninyong gawin kapag kayo po ay nasa Japan na? So kung ang purpose of your visit is really more on appreciating the culture or as tourism, ang normally na nilalagay po nila doon is, of course, ano ba yung mga binibisita sa Japan, Of course, you have the Shibuya Crossing, Tokyo Disneyland, pupunta po kayo ng Mount Fuji, and so on and so forth. So meron po silang
template which you can see here on the screen. That template, you just need to provide all the needed information. So for example, date, kung ano yung activity ninyo, and ano po yung contact number ninyo, and ano po yung address. So the itinerary itself is quite an easy, straightforward po to na document. Wala na po itong paikot-ikot. Ang kailangan lang po nila dito makuha is doon address po ng inyong hotel. So ano po ba ilalagay doon? Makikita po ninyo yan kapag kayo po ay magbubook ng inyong hotel. Nandun po yung address ng inyong hotel, yung po ilalagay ninyo doon sa address sa may itinerary. Alright? So, doon nyo lang po siya ilagay sa may taas, and everything else, pwede na po siyang pare-parehas, no? Pwede nyo ilagay na same as above, same as above. Okay? Yung next po na tinatanong po sa atin is, ano yung ilalagay ko na contact number? Because wala naman akong SIM card na Japanese, or wala naman akong number na Japanese. Ang nire-require lamang po doon ay yung telephone number or mobile number po ng hotel na inyong pag-i-stayan. So, another question, if ever po ba kailangan ko na bang mag-book ng hotel? Yan po ay isa pong kalituhan din, no, sa nakararami. Wala po actually rule ang Japan Embassy na nagsasabi na dapat po ay nakabook na po kayo ng hotel ninyo. So, yung iba, ang ginagawa po nila ay nagsisemi-booking po sila sa Agoda or booking.com. Please note guys, in as much as possible, hopefully dapat ang ilalagay nyo po doon ay yung talagang potential po ninyo na pag-i-stayan sa Japan. Kasi, again, we don't want to create a bad impression, and we don't want to create a bad record, no, na we put there na ito yung gusto nating puntahan, and then sobrang layo nung hotel, and probably yung hotel na hinulaan lang natin. So make sure guys, no, na na-research nyo mabuti yung itinerary ninyo, na i-research nyo mabuti kung saan kayo mag-i-stay sa Japan, and dapat dikit-dikit po yan. So hindi po siya dapat nilagay lang natin for the purpose of lagyan lang natin ng information yung hotel na yon. So, dun sa may topmost corner po ng itinerary from the Japan Embassy website, nakalagay po dun date sa may taas. Kung di ako nagkakamali sa may left side, ano pong date ang ilalagay doon? Ang ilalagay nyo pong date doon is yung date kung kailan po kayo nag-apply or nag-submit ng document sa agency of your choice. So, actually, marami pong nalilito dyan, whether maglalagay po ba sila ng date, anong date yung ilalagay nila, or ito ba yung time ng pagka-travel ko, or ito ba yung time ng pag-alis ko. Para mabigyan na po yan ng linaw, yung date po na ilalagay po ninyo doon sa rightmost corner ng inyong itinerary is yung time and date kung kailan po kayo nag-apply or nag-submit ng document sa inyong agency. Okay? So ano pa ho ba? Ano pa ho ba yung next na requirement kung kayo po ay mag-apply po ng Japan visa? So doon po sa mga what do you call this one? Meron pong mga guarantor. Kasi sabihin natin kayo po ay pinapunta sa Japan and hindi po kayo yung gagastos, meron po silang template guys, no, na downloadable naman sa may Japanese website, which is the guarantee letter. So the guarantee letter looks like this, as you can see here on my screen. And similarly, ilalagay lang po ninyo yung information, kung ano pong pangalan nung guarantor ninyo, kung ano pong address, of course, ano yung contact number, and kailangan po ito na merong signature nung guarantor. Okay? Alright. So if ever po, no, na ang guarantor is sabihin natin kamag-anak, you have to provide a proof na kayo po ay magkamag-anak, or kung ito pong guarantor na to is 100% na sasagot ng inyong travel po sa Japan, kailangan meron din po siyang bank statement, or meron din po siyang kailangang i-attach na ITR that proves na meron po siyang capacity or kakayahan na kayo po ay suportahan sa kanyang pagka-travel, sa inyo pong pagka-travel rather. Okay? So ano pa ho ba? Ano pa ho ba yung dapat nating i-submit kapag tayo po ay magsasubmit ng application for Japanese visa? Of course guys, ang ating application letter.
So yung application letter po natin, itong form na ito ay downloadable po no sa website mismo ng Japan Embassy, or ibinibigay ito sa atin doon po sa agency of choice kung saan tayo mag-a-apply ng visa. So ito po ay isa sa mga pinaka-importanting ginawa po namin no, para makakuha po kami ng multiple visa. Make sure guys na wala pong puwang, or kung hindi po applicable sa inyo yung mga tanong nandun sa application, you have to put there NA. Don't leave a blank answer for any of the questions na makikita po ninyo sa application letter. Okay? Important aspect of the application letter is your picture. So the picture must be taken within 1 month hanggat maaari. And normally guys, no, sa lahat po ng mapupuntahan ninyong agencies, meron po sila talaga mga katabi na mga photoshops or yung mga nagtitake pa ng photo no, na para mabigyan po kayo ng crisp and talagang sakto sa sukat na picture na gagamitin po ninyo doon sa inyong pag-apply ng Japanese visa. Alright? So yung application po natin guys is also we need to sign it no? Again guys, don't forget to review every single detail no, na nilalagay nyo doon sa visa, and make sure no, na kayo po ay nakapag-sign ng maayos sa inyo pong application form. Kasi yung iba guys nakakalimutan talaga no, na mag-sign, and hopefully the agency will really take a look at it para ma-checkan po talaga na lahat po ng bagay doon ay may sagot or ito po ay napirmahan. So may question guys, ang question is, what if hindi ko po siya kayang i-computerize, or dapat po ba sulat kamay, or dapat po ba computerize yung application form? The answer is allowed. So pwede po siyang sulat kamay and pwede din po siyang computerize. In our case, ang ginawa po namin, computerized na siya guys, kasi downloadable naman from the internet pero para medyo malinis din siyang tingnan no, and pantay-pantay, maayos siyang tingnan. So inedit na po namin siya sa laptop or sa computer kung ano mang meron kayo, and then you just need to print it. Alright, so para hindi na siya, or kung may mali, iwas na ng mali, and mabuburan nyo na siya agad na, of course, kapag naka computerized na rin siya. Alright, so ano pa ba yung mga hiningi sa amin po no, sa amin pong pag-apply no. Again guys, to prove po no na kayo po ay meron pong financial capacity, again idadagdag ko lang to doon sa una no, naglagay din po kami no ng COE or Certificate of Employment. So the Certificate of Employment as it is a certification coming from your employer na kayo po ay empleyado ng kumpanyang yon, and meron po kayong ganitong in-earn. So just make sure no na meron po kayong annual, sabihin natin meron pong annual yun no, na salary, or kahit na monthly salary, wala namang problema yon, para lang ma-inform si embassy na kayo po ay kumikita ng ganitong pera and monthly nyo po siya na-receive. So that will add also to the fact no, na kayo po ay may kakayanan po na mag-travel sa Japan. Alright. So, one key factor guys no, kung bakit mataas po yung rate of approval ninyo for Japan visa is mag-include po kayo no ng cover letter. So, katulad po nung nasabi ko sa inyo kanina, the cover letter actually states kung ano po yung normally na hindi nyo po mapoprovide. Doon po kayo nag-explain kung bakit hindi nyo po siya mapoprovide. And at some point, doon nyo po mabibenta yung idea no, na bakit dapat kayong kailangan bigyan ng Japanese visa ng embassy. So, kung kayo po ay may agam-agam no, na ano ba yung mga normally na nilalagay po nila no sa cover letter, yung may mga katanungan, ang sagot lamang po dyan ay yung totoo. Kung ano po ba talaga yung real score kumbaga natin no sa ating pong pag-apply ng Japanese visa. Kasi again guys, we don't want to share anything no na hindi naman tayo sure, or of course ayaw naman natin magsinungaling no kung ano ba talaga yung purpose of visit natin. And for some
ang ginagawa po nila is really stating no, na talagang gusto po nilang makapunta ng Japan para ma-appreciate po nila yung kultura and makabisit po sa mga ganitong tourist sites, and that allows them to also tell no, during the explanation na nakapag-visit na po kayo ng iba't ibang country, nakapunta na po kayo ng ganitong mga bansa, and Japan na lamang po yung hindi nyo na pupuntahan. So that's also somehow possible. So yung purpose again of the cover letter is, again guys, kasi yung pag-apply naman ninyo, wala naman kayo dun, 'di ba, in person. So parang if documents lang yung pag-uusapan and sa tingin natin kulang, doon na po natin i-explain kung ano ba yung mga kulang and bakit tayo nagkulang. Again, as I've mentioned, bakit wala kayong ITR or bakit hindi po kayo makapag-provide ng ganitong documents. And at the end of the day, I would say that the cover letter will really help you makakuha po ng magandang chance sa inyo pong pag-apply ng visa. So again, disclaimer lamang po, no, lahat po ng sinabi ko sa inyo ay base lamang no, sa aming own research and based po yan sa aming pong real experience. Wala po tayo talagang 100% no, nakasiguruhan na mag-comply po kayo sa mga documents na yon, automatic kayo po ay magagrant ng visa. So again guys, I have to clear it out na hindi po ibig sabihin na nakapag-apply kayo ng kumpletong documents, kayo po ay magagrant na again ng visa. Wala po yung kasiguruhan. Ang kasiguruhan lamang po is that kapag ang embassy po ng Japan ay napatunayan po no, na kayo po based on their own assessment ay talaga pong ka-believe ba doon sa inyo pong mga ibinigay na information and documents, then therefore malaki po yung tsansa na kayo ay ma-approve ng visa. Alright? So as a helpful tip guys, lalong-lalo na doon sa mga first timer, make sure no na alam niyo kung ano yung a-applyan ninyo. So para hindi magulo, punta lang kayo sa Embassy of Japan website and really understand no kung ano po ba yung mga kaya ninyong requirements na ibibigay. So yung iba tumatalon agad sa multiple visa, yung iba tumatalon sa single visa, wala pong problema doon. Ang pinakaiba lamang po nila guys is that meron po kayong form na kailangan i-submit yun, meron po siyang categories bakit po kayo ay eligible na mag-apply po ng visa. So yung number 1 po nila na eligibility is that kayo po ba ay nakapag-travel na no sa G7 countries, meaning yung G7 countries is kung sa ito pong mga bansa no na ililista po namin here. So meron pong chance na magkaroon po kayo ng multiple visa. Another category na kailangan nyo pong ma-checkan if ever kayo po ay mag-apply ng isang multiple visa is that meron po ba kayong financial capacity no to travel. So sa ibang pagkakataon, yung iba kahit hindi naman po nakapag-apply pa ng visa or wala pang visa ng Schengen or US visa, nakakakuha sila agad ng multiple visa no, ng Japan because meron po silang financial capacity to travel. So, checkan nyo lamang po yan. Meron po doong tick box. Ano pa? Kung kayo po ay empleyado ng mga malalaking kumpanya or Japanese company no, na sabihin natin publicly listed in the Japanese Stock Exchange, yun po ay also isang potential na sabihin natin reason kung bakit po kayo magagrant ng multiple visa. Doon po sa baba ng application form ng multiple visa, maglalagay din po kayo doon ng reason bakit kailangan kayo mag-grantan ng multiple visa. And on my case, ang nilagay ko po doon is that I wanted to really frequently travel po sa Japan, and I wanted to make sure no na ma-appreciate ko yung kultura ng Japan in, of course, ng maraming way. Kasi guys, believe it or not, hindi natin maiintindihan 100% no yung kultura ng mga Japanese sa isang punta lamang doon or yung mga first time lang natin mag-visit. So again, it's a must no na ilagay natin doon kung ano ba talagang real reason bakit gusto natin kumuha ng multiple visa. But then if ever po no na nag-apply kayo ng multiple visa and kung ang nakita po ng embassy is kayo po ay only, sabihin natin, allowed to have a single entry, they will provide you naman the single entry. Kaya
again, balansehin na lamang po natin. Kasi yung iba nagsasuggest, mag-apply ka na ng multiple visa because at the end of the day, pag hindi ka naman nakapag-multiple, single entry ka naman nila. Sa bagay, yung iba naman, ang sinasabi nila is wag mo na i-confuse yung embassy. Mag-apply ka na lamang ng single entry because if eligible ka naman, then they will provide you. So, both of this, wala naman pong mali. So, again guys, it's really your discretion kung kayo po ay hindi sigurado no kung ano pong inyong gagawin no sa pag-a-apply po ng Japanese visa, kung single entry ba or multiple entry. In my case, sa atin po, ang ginawa natin is nag-apply na po tayo agad ng multiple entry visa. Nag-check lang po tayo doon no ng mga tick box kung saan po tayo eligible, and then we submitted it, and then we prayed no na tayo po ay magrantan ng multiple visa. Another question, saan po ako dapat mag-apply ng visa, or anong agency yung dapat kong applyan? Okay, so meron po kaming experience dito because kami po ay nag-apply sa Attic Tours Mega Mall, and we were able to get our multiple visa sa mismong Attic Tours no. And kung hindi ako nagkakamali, yung mga ibang vloggers are also using si Attic Tours. But then again guys, this is not a paid promotion or hindi po to paid content no. This is just based on our experience, and hindi po tayo binayaran for this one. So the reason we went to Attic is because of course good reviews, and nakita po natin naman no na accommodating naman sila. So nagbigay po sila doon ng mga information, and sasabihin naman nila sa inyo kung ano yung kulang or ano yung dapat po ninyo na i-comply. Doon po sa pagpili ninyo no ng sabihin natin ng isang agency, make sure lang guys no na nakalista po yan doon sa Japan Embassy. So ito po yan, no, makikita nyo po yan dito sa screen. And kasi syempre marami ng uso na ngayon yun, yung mga nanloloko, and marami pong potential na mangyari no kapag naloko po kayo. Again guys no, make sure kasi ang ibibigay po ninyo ay yung passport no. So that's very important document no para po sa ating mga Pilipino, and we don't want na ipagkatiwala naman natin yan dun sa mga hindi accredited no na mga travel agency. So doon na lamang po tayo sa sigurado, and makikita po ninyo iyan sa mismong Japan Embassy website. So ito guys, magkatabi lang naman po itong Relly Tours and si Attic Tours no na pinag-applyan po natin ng visa. And ang ginawa ko po, dahil magkatabi lang sila, like magkatabi magkasunod sila no sa Mega Mall. Consult po ako sa dalawang agency. May bayad nga lang yung isa no sa Relly Tours, may 500 pesos na bayad, but ako okay lang yon para lang maging safe, kasi minsan ka lang guys minsan lang naman tayo mag-apply ng visa, and we don't want no na masayang yung only chance natin na hindi po kumpleto yung ating mga isa-submit. So pina-check ko po din yung sa Relly Tours, meron po silang mga other items no na sabi is hindi pa kumpleto, but when I go to Attic Tours, nung pina-check ko po yan isa-isa, they said na this is already sufficient. So again, by faith and by just belief no doon sa mga agency po na yon, we said okay, sige, i-go na natin to with Attic Tours. And again guys, I'm quite happy no na nakuha po natin yung gusto natin, nakuha po natin yung multiple visa without, you know, of course, extending a lot of time no, fulfilling ko ano pa doon yung sinasabi natin na kulang doon sa ating Japan visa requirements. Okay? Galing. Thank you. So, doon po sa mga magtatanong, ilang araw po ba or kailan po dapat namin makukuha yung visa po na in-applyan namin? So, in my case guys, sabi po ng agency ko, in-apply po sa akin Monday. Although nagpunta po kasi ako sa mall Friday. Friday po ng mga 10 or 11 kung di ako nagkakamali no? Or sabihin natin mga lunch time. I mean, I forgot already the time. So nagpunta po tayo doon ng Friday, and the agency told me no na hindi na po nila yun masasabit kasi nag-cut off na sila.
So, ang sabi nila, isasabit na lamang po namin to Monday of the following week. So, Monday of the following week, ako na wala akong problema because if that's the time, then wala naman tayong magagawa, right? But I was already able to get the call Thursday after nung Monday, no? So, Thursday ng gabi, tinawagan nila ako na the passport is already with them and pwede ko na daw pong kunin. Thursday ng gabi, like mga 9 p.m, tumawag po sila sa akin. And kinabukasan, which is the Friday or 1 week po, no, ng real ko na pagpasok, no, or pag-apply ko ng Japan visa, I was already able to get it. From the total application to the time na tinawagan ako, parang 4 working days lang and available na po yung aking multiple Japan visa. So, doon po sa mga nagtatanong, magkano po ang ginastos ko sa amin pong pag-apply ng Japan visa? I would say the biggest price or cost po na inyong babayaran is yung pong travel agency payment. So, sa Atik Tours, I paid 1,680 for the Japan visa application plus another 500 peso kasi in-upgrade ko po siya, no, na from single entry to multiple entry. So, that's 2,100 plus in total. Nagbayad din po ako nung PSA, birth certificate and marriage certificate for a total of 600 pesos kasi online lang dahil wala na halos akong time, guys, no, na pumunta or mag-apply pa mismo sa PSA. So what I did is just I did an online and then it was delivered na lang sa home address ko, no, for about 660 pesos. The bank certificate, depende po ito, no, sa inyong bangko. So other banks will only like allow you to pay 150 pesos, yung iba 200. In my case, in RCBC, the bank certificate will cost you 250 pesos. The application form, invite letter, guarantee letter, all of them naman po ay free. Downloadable po yan sa Japan Visa website. So again, guys, wala po yung bayad. And yan lamang po ang inyong gagastusin sa inyong pong pag-apply ng Japan Visa. Alright, so I hope, guys, no, na natakil po namin lahat or nabigyan na po namin kayo, no, ng mga tips kung paano po kayo makakapag-apply ng inyong Japan Visa this 2024. And I hope nakatulong po sa inyo ng malaki yung amin pong mga sinabi or makatulong po sa inyo, no, mag-guide po kayo kung paano mag-apply at makakuha ng multiple entry visa sa Japan. So, puputulin ko po muna itong aking pag-vlog and I hope, sabi ko nga po, no, kapag kayo po ay nag-aalinlangan and kayo po ay nangangailangan ng tulong or tips, just make sure na kayo po ay nanood ng content na ito and pakishare, like, and subscribe na rin po sa channel, no, para yung iba po ay makapanood na rin po ng content and mabigyan din po sila ng mga travel tips and travel hacks ngayong 2024. Okay? So hanggang sa uulitin and ingat po kayo. Abangan nyo po ang next natin na vlog. Papunta po tayo ng Japan. See you and good luck.